Hello po sa ating lahat mga kapatid kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. Narito tayo muli para sa ating pagtatalakay sa Biblia. Ganito, bago tayo magbabasa, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo, O Diyos, sa bumaghapon sa araw na ito. Maraming salamat sa mga kalakasan taglay namin, sa aming mga pisikal na katawan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa loob ng sambayan ng ito. Maging ang mga nakapanood sa bidyong ito, O Diyos, patuloy kong idudulog sa inyo. Ikaw po, Ama, ang magpapala sa bawat isa sa kanila. Maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, kayo din po ang magpapala. Muli po sa iyo po ang pinakamata sa kapurihan ang lahat ng karangalan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ganito. Mga kapatid, kaibigan, tanong lang, matagal na po ba tayong nagbabasa ng Biblia or Bible? Tapos, matagal na po ba tayong panahon na lumapit sa Diyos at nanalangin sa Diyos? O baka naman may mga pag-agam-agam tayo sa bawat isa sa atin na totoo kayang may Diyos? Minsan may ganong tao. So, kung mayroong Diyos, mahal kaya niya ang tao? So, papatunayan natin yan ngayon, kapatid kaibigan, sa pamamagitan ng ating pagbabasa. Halika, samahan niyo po ako. Pupuntahan po natin ang Genesis chapter 1 verse 26 at talon tayo doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Okay po. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, paano daw nilikha ang tao? Ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Nang ibig sabihin, likhain natin ang tao na kapariho natin at kahalintulad natin. Na ang ibig sabihin, kung ano ang Diyos, ay ganun din po ang tao. So, ganun yung pagkakasabi according dito sa verse 26 ng chapter 1 ng Genesis o sa pasimula. Ngayon, tuloy tayo, talon tayo doon sa chapter 2 verse 7 sa Genesis. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hinihingahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So ito yung mga tatlong mga patunay na sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay talagang mahal niya ang kanyang nilikha, yung tao. Doon pa lang sa unang tao na nilikha ng Diyos, pinapakita niya na doon. Una, ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao, may pagpaplano. So, tandaan natin, ang Diyos ay perpekto. Hindi yan katulad natin na nagkakamali, nagkakasala. Ang Diyos ay perpekto. So, alam nating lahat na ang Diyos ay perpekto. Yun yung una, na likhain ng Diyos. Sabi ng Diyos na likhain niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. So, yun yung unang prueba. So, pinaplano ng Diyos at may kausap pa ang Diyos dito. Ganito. Talon tayo sa chapter 7, chapter 2 verse 7. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Paano tayo ginawa? Sa pamamagitan ng alabok. Ngayon, kinukulit ng Diyos ang unang tao mula sa alabok. Doon sa kanyang base dito sa chapter 2 ng verse 7. Na pagkatapos ng kinulit niya ang tao, hiningahan niya ito sa ilong. Saan hiningahan? Sa ilong. At nagkaroon ito ng buhay. Ganito. Hatakin natin yan sa panahon natin ngayon. So, dito sa panahon natin ngayon, nakakita na ba tayo ng tao na hiningihan ang kapwa niya pagkatapos tumayo siya at lumayo? Diba? Hihingahan kita. Tapos, tumayo siya at nilalayuan ka niya pagkatapos hiningahan ka niya. So, wala tayong nakikitang ganon, diba?
So, ibig sabihin, pag hiningahan mo ang kapwa mo, pero hindi ko sinasabing hingahan mo ang kapwa ko, sinasabi lang ito ng Bible. Kung paano, hinatak lang natin to kung gaano kalapit ang Diyos sa tao. So, ito. Pag sinabing hiningahan, ibig sabihin yan, ilalapit mo ang iyong mukha doon sa mukha ng kapwa mo. Base dito sa text. Base dito sa pagkalikha niya kay Adan, sa unang tao. Pagkatapos niyang ilapit ang kanyang mukha doon sa nilikha niya, hiningahan niya ito at nagkaroon nga ng buhay. Ganon. Ganito tayo. Ganito kalapit ang Diyos sa tao. Base dito sa tatlong puntos na nababasa natin, na una, pinaplano ng Diyos, pagkatapos ginagamitan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng labok, at pagkatapos hiningahan niya ang tao, na ibig sabihin nilapit niya ang kanyang mukha doon sa tao. Mahal tayo ng Diyos, tayo lang ang hindi nagmahal sa Diyos. Yun po ang totoo. So, ngayon, base doon sa kwento ng Genesis, papatunayan natin yan, at pupunta tayo ngayon doon sa Juan chapter 3 verse 16, kasi ito yung magkakakonekta. So, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, basahin po natin ang sabi po dito sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat ginalamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, doon sa pasimula, ang pagkalikha, pinapakita na doon kung gaano kalapit ang Diyos sa tao. At pinapatunayan ulit dito, according kay Juan, na ganun talaga kamahal ng Diyos ang sangkatauhan, tayo. Kasi dati, doon sa Genesis, yung isang tao lang, si Adan. Tapos ngayon, pagdating sa panahon ni Jesus Christ, sangkatauhan na ang ginagamit na term. Kasi lahat na tayo. Okay. Ngayon, ang sabi dito, sapagkat yun lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, dahil daw sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Paano ba ibinigay ng Diyos? Kanino ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak? Bakit niya ibinigay? Diba? Bakit niya ibinigay? Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya. Ngayon, kanino ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak? Doon sa atin, dito sa atin na mga makasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mga makasalanan. Ikaw at ako, tayong lahat, kasama tayo doon, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Ano bang, pag sinabi bang sangkatauhan, ano bang meron? Mabuti or masama? So, sasabihin ko na sa inyo, pag sinabing sangkatauhan, masama tayong lahat. Kaya ikaw at ako, mahal ng Diyos, at dahil sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. So, ngayon, ang sabi doon, ang kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay niya upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kondisyon. Tandaan natin. Mahal nga tayo ng Diyos, pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? Ang sinumang sumasampalataya. Hindi lahat, hindi sinasabi ng Biblia na ginalamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang lahat ay sumasampalataya sa kanya. Hindi po ganoon ang sinabi. Ang sabi dito, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak.
ibig sabihin na kinakailangan nating sasampalataya sa anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kailangan nating sumasampalataya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat. Bakit tayo mahal ng Diyos? Kasi nilikha niya tayo. Pero, yung pag-ibig na yon ay kailangan tumbasan mo. Paano mo tumbasan? Yung pananampalataya mo kay Hesukristo. So, ganito. Sino raw ang hindi mapapahamak? Upang ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, sino raw ang hindi mapapahamak? Yung mga sumasampalataya lang. Yun lang ang hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. According dito sa Juan 3:16. Ngayon, tuloy tayo sa 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan niya. Sinong siya? Yung kaisa-isang anak ng Diyos o yung anak ng Diyos na ibinigay niya sa sangkatauhan. Tandaan natin, ang Diyos mahal tayo, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sasampalataya tayo doon. Sasampalatatahanan natin siya para hindi tayo mapahamak at magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Shout out muna sa mga nag-subscribe. So sa ngayon po, mayroon na po tayong subscriber. So maraming salamat po sa inyong lahat at ito po ang may pangako ko sa inyo na pag-aralan ko maigi ang mga text ng Biblia para maipahayag sa inyo, maiparating ko sa inyo ng kung ano mang ang sinasabi dito at makuha natin ng bubuo ang ibig sabihin ng Bible according sa text nating babasahin. So maraming salamat sa inyo muli at tayo ay muling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa natatapos o Diyos sa aming pagbabasa at sa pagbulay-bulay sa iyong mga salita, Ama. Salamat din po o Diyos sa mga nanonood Panginoon na patuloy mong pinagkalooban ng mga pagpapala o Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Kung mayroon mang isa sa kanila Panginoon na nagkasakit sa mga panahong ito o Diyos, idudulog ko sa inyong harapan Panginoon na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, gumaling sila Panginoon, sapagkat ikaw nagsabi sa iyong mga salita Panginoon na walang anumang bagay na hindi mo kayang gawin. Ang lahat kaya mo, Diyos, at ikaw, Panginoon, ang aming doktor na manggagamot, o Diyos. Kaya, wala kami magagawa, Panginoon. Tayong magagawa namin, o Diyos, ang lumalapit sa iyo at idudulog ang sino man na nagkasakit, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, o Diyos. Salamat po muli. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Next video po.